Nagsilikas na rin ang ilang mga residente sa mga mabababang lugar sa Malabon at Navotas dahil sa banta ng bagyong Uwan. Takot daw silang maulit ang mga naranasan nila noong mga nagdaang bagyo. Live mula sa Malabon, nasa frontline ng balitang yan si Kari Cator. Kari, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon? Jester, sa mga oras na ito ay patuloy ang pagdating ng mga inililikas dito sa Potrero Elementary School sa Malabon kung saan nagpatupad na nga ng forced evacuation simula kaninang umaga. Malaking bahagi raw kasi ng barangay na ito na kinaroroonan natin ay mabilis lumalim ang baha dahil malapit rin ito sa Tulyahan River. At as of 5 p.m., higit 100 na pamilya o halos 500 individuals na raw ang inilikas sa lahat ng evacuation centers sa buong Malabon. Potrero Elementary School sa Malabon, namamalagi ang ilang pamilyang maagang lumikas dahil sa banta ng bagyong Uwan. Isa na sa kanila si Catherine na hindi na raw nagdalawang isip lumikas kasama ang asawa at 7 anak. Hindi na raw nila hihintaying abutin pa ng baha. Noong nakarang bagyo kasi, hanggang bubong ang ininda nila. Pag binabaha po kami, lagi lubog ang bahay namin. Grabing pinsala kung sakaling, sana nga po wag matuloy. Ang pamilya ni April, hindi pa nga raw nakakabangon mula sa mga nagdaang bagyo. Ultimo damit, lahat po appliances, wala. Lahat po yun. Hindi man po inanod, nalunod. Yun po talaga yung iniiwasan na namin. Nasa danger zone po talaga kami nakapwesto. Halos matatakluban po yung Pilipinas eh. Kaya nakakatakot po talaga. Kabilang sila sa mga hinakot kasunod ng forced evacuation sa Barangay Potrero. Inuna nga yung mga nasa coastal at low-lying area. Pero ayon sa lokal na pamahalaan, marami pa rin ang tumatanggi munang lumikas. Gaya na lang ni Jocelyn na nakatira sa kubong ito sa tabi ng Tulyahan River. Wala pa naman eh. Mababa pa yung tubig eh. Kaso lang, ang inanuhan namin, wag lang talagang sa gabi. Wala na nagre-rescue eh. Naganda-handa na po kami para pag inkis na mataas na yung tubig, susunduin kami. Pupunta na po kami doon. Yung mga ayaw, binabalik-balikan po namin. Pinapaalalahanan po namin sila na magiging malaki po itong bagyo. Ayaw po namin maulit yung bagyong Karina na nabigla po kami noon. Sabay-sabay po nagpa-rescue lahat ng mga at-risk na areas. Bukod sa Potrero Elementary School, 4 pang evacuation centers ang naka-standby sakaling dumami pa ang lilikas sa barangay. Nakahanda rin daw ang kanilang rescue assets gaya ng mga bangka, lubid, life vest at first aid kit. Sa Navotas, pinalilikas na rin ang mga residente sa ilang barangay. Kabilang dyan ang Tanza 2 na posibleng makaranas pa ng malalang pagbaha kung magtuloy-tuloy raw ang malakas na ulan na sasamahan pa ng pag-apaw ng tubig mula sa ilog pati na sa mga dam. Hindi pa rin kasi tapos ang ginagawang river wall sa lugar. High tide sa madaling araw o mamayang 12 a.m., kinonsider din natin yung baka mag-overflow yung ilog. So kahit na operational lang lahat ng pumping stations. Kapag nag-overflow yung ilog, hindi mapapagana yung pumping stations kasi sa ilog naman nilalabas yung tubig na nahihigop. So kung may river wall, totally hinaharang na ng river wall yung pagpasok ng tubig sa barangay. Jester, balik dito sa Malabon. Simula nitong hapon ay wala nang humpay ang pagbuhos ng ulan. Humihina, lumalakas at ngayon medyo mahina pero hindi na ito tumitigil. At kung napapansin nyo rin ay medyo mahangin dito sa Malabon. Kaya inaasahan pa raw na lalong titindi kapag naramdaman na ang hagupit pa ni Super Typhoon Uwan ngayong gabi. Kaya paalala rin sa ating mga kapatid na wag nang hintayin pang malagay sa alanganin at lumikas at lumipat na sa mas ligtas na lugar habang maaga. Yan ang latest dito sa Malabon. Balik sa iyo, Jester. Nag-uulat mula sa Malabon. Maraming salamat, Kari Cator.
Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.